beloved Boss Mike Cervera. Si Inday, nakahanap pa ng katapat. Oo, sinagot siya ni Shelo Magno. Oo, hindi masyadong pero dati itong undersecretary, kung hindi ako nagkakamali Hindi ko lang sigurado kung anong ahensya. Ni Shelo Magno. Nakahanap ng katapat. Ayan tuloy. Ang tunay daw na kalaban ng bayan ay yung mga kurakot na mga politiko, parang ganun yung gustong sabihin ni Shelo Magno. Ito, panoorin natin sabay-sabay. Pasok! Mas naman ang kilay ng ilang eksperto at mambabatas sa patutsada ni VP Sara laban sa mga anyay tutol sa confidential funds. Hirit nila huwag nang ibahin ang usapan at idetalye na kung saan ginastos ang pondo. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Ang kurakot ang tunay na kalaban. Yan ang buwelta na nagbitiw na Finance Undersecretary na si Shelo Magno. Kaugnay ng kontrobersyal na pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte laban sa mga kritiko nang hinihingi niyang 650 million pesos na confidential funds para sa OVP at DepEd. Tinawag niyang insidious o tuso ang motibo ng mga kontra. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Pero banat ni Magno, wag daw ibahin ang usapan. Yan yung pahayag niya na hindi karapatan ng mga pinag-isipan Pilipino na malaman kung paano ginastos at sino ang nakikinabang sa confidential funds. Karapatan daw ng publiko na humingi ng accountability. Dahil ang tunay na kalaban daw ng mga mamamayan ay ang mga nangungurakot sa kaban ng bayan. Hamon pa niya, ilabas ang audit report. Correct! Hindi rin nagustuhan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang patutsada ni VP Sara. Hirit niya, ang Vice Presidente na nga ang gumastos ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw nang walang paliwanag, tapos parang sila pang mga nagtatanong ang pinalalabas na masama. Ano na raw ang nangyari sa sinabi noon ng Vice na kaya niya at ng kanyang opisina na mabuhay ng walang confidential funds? Wala pang bagong tugon ang opisina ni VP Sara kaugnay sa pahayag ni Magno at Castro. Pero kung si Albay Representative Edsel Lagman naman daw ang tatanungin, dapat lalahanan ng DepEd na templo ng kaalaman at hindi arena ng surveillance ang mga paaralan. Dapat din anyang maging isang guro ang Education Secretary at hindi isang centurion o tila ba commander ng Army. Sa ngayon, inaayos na ng Kamara ang paglipat sa buong 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd sa mga ahensyang may kinalaman sa seguridad ng bansa. Dati na rin namang sinabi ni VP Sara na kaya nilang magtrabaho kahit walang confidential funds. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Oo, di ba? Totoo naman. Sinabi niya naman yun. Kaya naman pala nila magtrabaho kahit walang confidential fund. Biruin niyo yun? 650 million ang hinihingi na mukhang pagbibigyan nga o napagbigyan na nga sa sa budget. Alam mo, dapat ito, bago nila bigyan ito, alamin muna kung saan talaga ginastos yung ganong kabilis, 125 million, 11 araw. Kung ang budget niya ay 650 million ang hinihingi, baka isang buwan niya lang uubusin yun, mga kababayan. Kaya nga ubusin yung 125 million O sabihin mo na 2 buwan, 1.5 buwan, uubusin niya yung 650 million. Para saan? Tama rin naman si Shelo Magno na kailangan niyang sagutin kung hindi yung kung sino yung mga nagtatanong, siya yung paparatangan mo. Parang sila pa yung mali na tanungin ka. Di ba karapatan ng mga mamamayan at karapatan ng mga ilang mga nandiyan dyan kasama nyo sa paglilingkod sa bayan na magbusisi, umusisa kung saan talaga ginagastos yung inyong mga pondo. Ay nako, talaga naman. Ay, ang hirap sa atin na para bang pinapalabas nila na huwag kang magtatanong kasi kapag nagtanong ka, kasalanan mo yan. I will kill you. Diba? Parang kasalanan mo pa na magtanong ka kung bakit.
At hanggang ngayon nga, hanggang sa ngayon wala pa rin maliwanag na paliwanag itong itong opisina ni VP Sara kung saan ginastos itong confidential fund na to, itong 125 million na to, mga kababayan. Ay nako, parang gusto ko na lang magpatugtog ng ganito eh. Pakinggan ninyo. Para sa kanila yan. Ito ay para sa mga taong mapanlamang, nasakim sa pera at wakaw sa kayamanan. Kaya pakinggan mo ang awit kung ito para sa'yo. Bistado ka na dahil ang utak mo'y isang alimango. Oops, bato sa langit, lahat ng sakim ay pangit. Nangaangkin ng pera at siya daw talagang legit. Manluloko, mandaraya at higit sa lahat sakim. Lahat ng material na bagay ay kanyang aangkinin. Kaya boses ng kabataan ngayon naman mag-iingay. Isang boses, isang tinig, isang bandilang magwawagayway. Para sa katotohanan lahat ng yan isasalaysay. Mga peke sa mundo, politiko, mano, artista, basta para sa pera maninipula pa ng media. Kaya hindi magtatagal ang dilim, sisikat ang araw. Katulad din ng United Talino Warriors matatnaw. Lalabas sa katotohanan, alisin ang magnanakaw. Pag lumabas na to, ikaw na mismo aayaw. Kasama ang nakakaisang mandirig, matayo'y lumaban sa mga taong gahaman, mang-agaw ng kayamanan. Tayo ay magkaisa, ipaglaban ang karapatan. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Ang dami ng naloko, huwag makuha sa pitik. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Ang dami ng naloko, huwag makuha sa pitik. Habang marami na ang namamatay sa kasipagan, marami dyan ang nabuhay ng dahil sa kanilang kasipaan. Na kung di natin patatayuin sa pwesto mga magnanakaw, lahat tayong kayang gawin sa ating Islam, merong gustong umagaw. Ang daming mga nabulahaw kasi may nagdiwang araw. Siya lang tanging nagsindi ng kandila, talagang walang kaagaw. Kapag hapag nilalangaw, hinuhuli agad kasi nga mga mababaw. Hirap ng pintaog ng batas, nakatya pa rin nasa ibabaw. Paano naman yung dinakatikim ng hustisya kahit nakatas? Yung mga naghanap buhay na nakipagsapalaran na lamang sa labas, di nyo pa rin pinapansin, mga hinaing na sobrang lakas. Kayo patunay na kahit minsan hindi pwedeng humiling sa itaas. Pakitanong, bakit ganon ang laging banggit ng karamihan? Paano na tong mga humantong sa malalagim na kasawian? Laging makinig sa kasabihan para makamit ang kasarinlan. Ay kapag nahubaran na ang katotohanan, wag na wag mong dadamitan. Mga salitang matamis pa sa goya, sabi sa akin ni tropa, taong biglang naging magsasaka para maabot kanilang kota. Mga nambola bago mambomba, nagsisikip pa ng bulsa sa lota. Sinirang palasyo ng mga opisyalis na nakasakay sa kabayo ng Troya. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Ang dami ng naloko, huwag makuha sa pitik. Namulat sa katotohanan, huwag nang pumikit. Namulat sa katotohanan. Anyway. Ay, nako. Anyway, mga boss, alam nyo, tontuwa ako sa kanta na yan, no? Talagang yung para bang yung mga politiko natin may kota sila na dapat na makurakot sa kaban ng bayan. Alam nyo, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha yung kota nila. Dapat mahigitan pa nila. Ganon eh. Ganon sila tumarabaho sa sa pera ng taong bayan yan eh. Na dapat na ginagamit ito para mapakinabangan ng taong bayan ng mga nagbabayad ng buwis. Kaso alam nyo kung saan napupunta? Sa kanilang mga bulsa, sa kanilang mga taguan na hindi mo makita. Ang gagaling magtago ng mga pera ng mga yan. Yang mga kurakot ng pera ng bayan, napakagaling magtago niyan. Hindi nyo makikita. Kung sabi nga ni Miriam Santiago
Hindi nila ipapangalan yan sa kanila, sa mga anak nila, sa malalapit na kamag-anak nila. Hindi nila ipapangalan yan. Ipapangalan nila yan sa ibang tao. Ganun kagagaling yung mga yan. At magugulat na lang kayo, lintik. Sa mga na kilala nyo mismo, ang dami pera. Saan galing yan? Ewan ko ba itong mga to, ang dami-dami na nilang pera, walang kabusugan. Dapat dito sa mga ito, alam nyo, pamigay na natin sa China. Amin ang Pilipinas. Inyo na lang, yan, si Digong. Muli, Mike Cervera po, lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.